Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan na patuloy nakakaapekto dito sa bahagi ng Mindanao ay ang patuloy na ring epekto nitong Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ito yung salubungan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Dahil sa ITCZ, asahan natin ang mataas na tsansa ng pag-ulan ngayong araw dito sa southern at western portions ng Mindanao, pati na rin dito sa bahagi ng Palawan. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas tayo ng maaliwalas sa panahon. Sasamahan lamang yan ng mga isolated rain showers or localized thunderstorms, especially dito sa eastern section ng Luzon dahil yan sa pag-iral ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karagatang Pasipiko. At patuloy nga nating minomonitor itong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Latest location natin kanina alas 3 ng umaga ay sa layong 1,455 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Medium chance yung senaryo natin nakikita para sa low pressure area na ito. Ibig sabihin nito, posible itong maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. Pero hindi naman natin ito inaasahan or low chance of tropical cyclone development within the next 24 hours. At para naman sa kalagayan ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, malaking bahagi ng Luzon, including Metro Manila, magpapatuloy itong maaliwalas sa panahon. Pero itong easterlies o yung hangin na nagagaling sa Karagatang Pasipiko, posibleng magdulot ng mga isolated thunderstorms dito sa eastern section ng ating bansa, particular na sa areas ng Cagayan Valley, sa bahagi ng Isabela, Quezon at ilang bahagi ng Bicol region. At maghanda rin tayo sa mga chance ng thunderstorms dito sa Metro Manila, especially sa late afternoon to evening. Pero ngayong umaga sa tanghali ay generally fair weather conditions ang ating inaasahan. Agwat ang temperatura para sa lawag ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 32 degrees naman sa bahagi ng Tuguegarao at 24 degrees Celsius sa Baguio City. Maximum temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 33 degrees naman sa bahagi ng Legazpi at 31 degrees Celsius sa area ng Tagaytay. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, itong southern at western sections nga ng Mindanao, pati na rin dito sa Palawan, particular dito sa areas ng Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen at Davao Occidental. Asahan natin mataas sa chance ng mga kalat-kalat na thunderstorms ngayong araw. Dulot pa rin yan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Kaya patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Para sa Visayas at sa rest of Mindanao, makakaranas rin tayo ng generally fair weather conditions throughout the day. Maganda pa rin tayo sa mga tsansa ng localized thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. Maximum temperature forecast para sa Calayan Islands ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 32 degrees naman dito sa bahagi ng Puerto Princesa at 32 degrees Celsius sa areas ng Iloilo, Cebu at Tacloban. Maximum temperature forecast para sa Cagayan de Oro ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 33 degrees naman sa bahagi ng Davao at 32 degrees Celsius sa area ng Zamboanga. At sa kalagayan nating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, posible pa rin yung mga thunderstorms o yung mga offshore thunderstorms. Kaya asahan natin itong paglakas ng hangin kung meron tayong offshore thunderstorms at kaakibat dito ang bagyang pagtaas ng ating mga alon. Kaya iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag. At para naman sa ating 3-day weather outlook sa malaking bahagi ng ating bansa, at ito nga low pressure area na ating minomonitor sa labas ng PAR, ay naasahan natin na posible itong pumasok ng ating area of responsibility within the day. At yung senaryo natin nakikita para sa sama ng panahon na ito, tumataas na ngayon chance ng tropical cyclone development. So yung senaryo po natin ay medium chance na maging bagyo ito. Inaasahan natin na posible nga itong maging bagyo within the next 24 to 48 hours. At yung time period na ito, possibly by late Sunday to early next week. So gayon pa man, sa ngayon, malayo pa ito sa ating bansa. Pero sa mga susunod na araw, inaasahan natin dahil sa bahagyang paglapit nito sa ating kalupaan,
Posible itong magdulot ng mga pag-ulan sa ilang areas ng Luzon, particular na sa bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, malaking bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas. Dito naman sa area ng Palawan at Mindanao, dahil naman sa ITCZ or Intertropical Convergence Zone, magpapatuloy itong mataas sa chance ng mga kaulapan at thunderstorm sa mga nabanggit na lugar. Kaya malaking bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw, inaasahan natin ang mga pag-ulan na dulot ng ITCZ at itong posibleng bagyo na ating binabantayan. Kaya ugaliing umantabay sa mga future updates sa pinapalabas ng Pag-asa ukol sa ating ulat panahon, pati na rin dito sa ating low pressure area na may monitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ang haring araw dito sa Kamanilaan ay sisikat mamayang 5:48 ng umaga at lulubog naman mamaya sa ganap na 5:34 ng hapon.